Dalawang fiesta po ang ating ipinagdiriwang sa misang ito. Ang fiesta sa araw na ito ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen. Subalit sa gabing ito ay bisperas na ikasyam na araw ng ating nobenaryo para sa kapistahan ni San Roque bukas. Kapag tayo po ay nakakita ng isang santong may sugat, hindi lang naman si San Roque ang may sugat. Halimbawa po si Padre Pio, may sugat din sa kamay. Halimbawa si Santa Rita, may sugat sa noo. Subalit ang pinakasikat na may sugat ay si San Roque, sapagkat hindi niya itinatago, ipinapakita niya yung kanyang sugat sa kanyang tuhod. At yung sugat na yon ay tanda ng kanyang sakit sa paglilingkod, kirot sa paglilingkod, at yun ay dahil nahawa siya dun sa kanyang pinaglingkuran. Ang sugat ay bahagi ng ating buhay. Hindi tayo maaaring mabuhay nang hindi tayo nasusugatan. Sa katunayan, dapat kong sabihin sa inyo na mayroong mga aral sa buhay na matututunan lamang natin kasi nasugatan ka. Kahit sabihin sa iyo ng magulang mo na huwag kang tumakbo kasi madapa ka. Kapag tumakbo ka at nadapa ka, mas matatandaan mong nadapa ka kaysa doon sa payo ng iyong magulang. Bakit? Sapagkat ang sugat ay magaling na tagapagturo. Mayroong mga aral ng buhay na hindi natin matututunan sa pamamagitan ng kalusugan, sa pamamagitan ng tagumpay, sa pamamagitan ng tanghaling tapat na sikat ng araw. Mayroong mga bagay na hindi mo makakalimutan sa iyong buhay kasi napahiya ka, kasi nagkasakit ka, kasi nabingit ang buhay mo, kasi iniwanan ka, kasi inilaglag ka, kasi kamuntik ka ng masunugan, kamuntik ka ng mamatay, kamuntik na, muntik-muntik na. At dahil doon, yung mga aral na sa loob ng sugat natin natatandaan, yon ang mga aral na matatandaan natin hanggang sa ating huling hininga. Subalit ang piyesta ngayong araw na ito ay piyesta ng pag-akyat ng mahal na Birhen sa langit. Ang piyesta po ng mahal na Birhen ay piyesta ng isang walang sugat. Walang sugat. Hindi siya katulad ni San Roque na naglililis ng tuhod at pinapakita ang sugat. Walang sugat ang mahal na Birhen, sugat ng kasalanan, sugat ng katawan, hindi siya dinapuan ng kahit anong sumpa ng ating pagiging tao, sapagkat siya ay pinaglihi na walang sala. Sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sapagkat sa kasaysayan ng mundo, mayroong isang taong katulad natin na ipinaglihing walang sala. At ang kanyang pagiging flawless ay hindi galing sa makeup. Ang kanyang pagiging flawless ay hindi galing sa sabon. Ang kanyang pagiging flawless ay binigay ng Diyos. Ang kanyang pagiging walang sugat, ang kanyang pagiging walang kulubot ay bigay ng Diyos sa kanya. At simula sa sinapupunan ng kanyang nanay hanggang sa kanyang huling hininga, walang sugat sa kaluluwa at katawan. Sapagkat ang kaluluwa at katawan na ito ay naging templo ng Panginoong Jesucristo sa loob ng 9 na buwan sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ang piyestang ito sa pagitan ng San Roque at ang pag-akyat sa Birhen ng mahal na Birhen sa langit ay kapistahan para magnilay tayo sa kahalagahan ng sugat, magdiwang tayo sa kapangyarihan ng Diyos na pawiin ang ating sugat. Mayroong mga aral na ibinibigay ang sugat. Subalit, kung tayo, katulad ng mahal na Birhen, ay nasugatan kahit nalinis ng ating kasalanan, kung ang buhay natin ay sugat-sugat sa kasalanan, ang kailangan nating gawin ay humingi ng awa sa Diyos upang ang sugat ay manumbalik sa dati, upang manatili tayong sariwa, manatili tayong bago. Ibig sabihin po, mga minamahal kong kapatid, hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong sugatan.
Sapagkat si San Roque, ng buhay dito sa Pransya, ng buhay dito sa mundo, ay nasugatan sa paglilingkod, nasugatan sa pagkakawanggawa, nasugatan sa pagtulong sa kapwa-tao. Subalit, hindi na niya dala ang sugat sa langit. Sapagkat lahat ng sugat ng pagmamahal ay nagiging luwalhati ng mga banal. Ibig sabihin, kapag sa huling hininga ay haharap tayo sa Diyos, hindi hahanapin ng Diyos sa iyo, katulad mo ba ang nanay ko na flawless? Hindi sasabihin sa iyo ng Diyos, dapat pumunta ka dito, wala kang sugat. Ang hahanapin sa atin ng Diyos ay, nasugatan ka ba dahil ikay nagmahal at pinagtaksilan? Nasugatan ka ba dahil ikaw ay naglingkod at pinagbintangan? Nasugatan ka ba na ikaw ay nagbigay at hindi pinagbigyan? Nasugatan ka ba na ikaw ay palaging nakakaalala, subalit ikaw ay nakalimutan? Dadalhin natin sa langit ang mga sugat na ito at hihipuin ang awa ng Diyos kung papaanong hinipon ng Diyos ang mahal na Birhen. Hihipuin niyang isa-isa ang ating mga sugat at sasabihin niya sa atin, pumasok ka sa buhay na walang hanggan. Hindi inaasahan ng Diyos na hindi tayo masugatan. Subalit, sana ang sugat ay dahil tayo ay nagmahal. Kaya ka nasugatan. Sana wag mangyari na ako ay nasugatan dahil sa aking kasalanan, dahil sa pagsama ko sa tukso, dahil nagpadala ako sa kahinaan. Subalit gayon paman, kahit nasugatan na tayo sa kasalanan, mayroon pa ring awa ang Diyos na hihipo sa ating sugat upang ibalik ang ating pagiging sariwa katulad ng tayo ay bininyagan. Kapag mayroong hindi pagkakaunawaan, sugat yon na kailangan nating lunasan sa pamamagitan ng katotohanan. Kapag mayroong sugat ng kalungkutan, sugat yon, subalit mayroong kaligayahan na ibinibigay ang Diyos. Kapag mayroong sugat ng nag-iisa, mayroong sugat ng walang umaalala, mayroong sugat na walang tumutulong, ang lahat ng ito ay sugat ng ating pagiging tao at hindi natin dapat ipanghinawa, hindi na dapat ipanghina ng loob o ipanlamig ng ating kalooban. Sapagkat anumang haplusin ng awa ng Diyos, kahit anong sugat, ay magiging kabanalan. Tingnan natin ang sugat ni San Roque at hanapin natin ang sugat sa atin. Tingnan natin ang Birhen na walang sugat ng kasalanan sa katawan, sa kaluluwa, sapagkat pinagtanggol ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, bagamat tayo ay nasugatan, tayo sa kabilang buhay, papawiin niya ang lahat ng ating sugat. Sasabihin sa atin, welcome, good and faithful servant. Enter your everlasting reward. Ang fiesta ng San Roque ay fiesta ng pagpapasalamat. Pero bukas, makiusap ko sa inyo, subukan ninyo. Sabihin niyo bukas sa Panginoon, salamat Panginoon, ako ay nasugatan. Salamat Panginoon sa mga sugat ng buhay. Salamat Panginoon sa mga sugat na hanggang ngayon ay masakit. Sapagkat ang mga sugat na ito ay bintana, pinto, tulay upang kayo ay pumasok sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa mga sugat, sapagkat ang mga sugat na ito ay sugat na nagtuturo sa akin ng mga aral na matagal kong nakalimutan o pinagwawalang bahala. Salamat, Panginoon, ako ay sugatan. Salamat, Panginoon, sa iyong awa, ang aking sugat ay magiging kabanalan.